Alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay ni Rufo, Mrs. Ortega. Pero tandaan mo to, may araw ka rin. Anong pinagsasasabi mong baliw ka? Kaya naman pala magkasundo kayo ng batang yon kasi pareho kayong siraulo. Tsaka ano kamong sinabi mo? Patay na si Rufo? Ano naman ang pakialam ko? Hindi naman siya namatay sa oras ng klase ko Sige, magpakasaya ka ngayon. Pero sinasabi ko sa'yo, nabibilang na yung araw mo. Mas masahol ka pa sa demonyo. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, Ellie. Baka gusto mong totohanin kayong pagsusumbong sa prinsipal para tuluyang ka matanggal sa serbisyo rito. Huwag mo akong susubukan. Hindi ako natatakot sa mga banta mo, Mrs. Ortega. Mas nakakatakot yung bagay na pwede mangyari sa'yo. Kaya sige, ituloy mo yung pananakot mo kung talagang matapang ka at nang makita mo kung ano talagang hinahanap mo. Magpasalamat ka dahil may klase pa ako ngayon at wala akong panahon para makipag-usap sa kagaya mong nawawala na sa sariling katinoan. Makalayas lang at baka masira lang ang araw ko sa'yo. Kung marunong ka magdasal, ma'am, ngayon pa lang simulan mo na. Taon 2008. Romblon. Eksaktong maghahating gabi habang natataranta at halos hindi na alam ni Salve kung ano ang gagawin. Kasalukuyang naghihingalo na noon ang kanyang ama na si Tatay Mariano at tila ba nasa huling yugto na yon ng kanyang buhay. Kahit hirap, nagawa pa ring magsalita ng matanda. Salve, anak, nararamdaman ko na parang hindi na ako magtatagal. Mangako ka sa akin na hindi mo pababayaan ang anak mong si Rufo kahit na ano pa mangyari. Palakihin at itaguyod mo siya sa abot ng iyong makakaya. Itay, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Iniwan na nga po tayo ni Inay. Pati ba naman kayo mawawala na rin? Kaya natin to, Tay. Magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Salve, anak. Makinig ka sa akin. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang mga kagamitan na nakatago sa ilalim ng aking aparador. Sikapin mong pag-aralan at kailangan mo yung matutunan. Bakit po, Itay? Ano po ba mga yun at kailangan ko pa yung aralin? Basta, gawin mo na lamang ang sinabi ko, anak. Kapag ako'y nailibing na, simulan mo ng pag-aralang basahin ang mga nakasulat sa aklat na itim na naroroon. Malaki ang may tutulong nun sa inyo ni Rufo laban sa mga taong magtatangkang saktan at alipustahin kayo sa marahas na paraan. Tay, wag mo po kaming iiwan. Parang awa niyo na, Tay. Wag po kayong bibitaw. Dadalhin ka namin ni Rufo sa ospital. Ngayon na. Ngunit kahit anong gawin niyang panggigising sa ama ay hindi na nun idinilat pa ang kanyang mga mata. Sa halip ay isang malalim na buntong hininga na lamang ang huling pinakawalan ng matanda bago yun tuluyang nawalan ng buhay sa mismong kandungan ni Salve. Matagal nang may iniindang sakit ang kanyang ama na si Tatay Mariano. Subalit nung araw na yun, hindi na kinaya ng katawan ng matanda at tuluyan na yung namaalam. Ulila na rin si Salve sa ina sapagkat namatay din yon may 3 taon na ang nakararaan dahil sa sakit sa bituka na hindi na agapan. Paalam, Tay. Sana makamit mo ang tunay na katahimikan kung nasaan ka man ngayon. Teka, ano nga kayang laman nung gamit na tinutukoy niya na nakalagay daw sa ilalim ng kanyang aparador? Ay, mamaya ko nang alang titingnan pag-uwi ko sa bahay. Nay, hindi pa po ba tayo uuwi? Tayo na lang po ang nandito. Umuwi na po yung mga nakipaglibing kay Lolo, tsaka parang uulan na rin po kasi, Nay. Oo, anak, uuwi na tayo. Magpaalam ka na sa lolo mo. Saglit pang tumingin ang bata sa puntod ng kanyang lolo at umusal ng salitang pamamaalam bago muling bumaling sa kanyang ina. Kasunod noon ay magkasabay na nilang nilisan ang lugar. Nang makarating sa bahay,
Agad na tiningnan ni Salve ang aparador na sinabi ng kanyang ama kung saan nakalagay ang mga naturang bagay. Doon, nakita niya ang isang kulay kahel na telang nakabalumbon at sa loob noon ay tila may nakasilid na kung anong mga abubot. Librong itim? Ito na siguro yung sinasabi ni tatay. Pero, para saan ito? Teka, itong isa, manika ito ha. Nakakakilabot naman ang itsura at bakit may garapon dito? Para saan kaya ang mga ito? Sa loob ng naturang garapon, nakita niya ang isang lumang karayom na tila matagal nang naroroon. Nang buksan niya ang kulay itim na aklat, ay nakita niya ang mga nakasulat. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng mga yon, kaya muli na lamang niya yung ibinalik sa kinalalagyan. Ay nako, hindi ko naman maintindihan kung ano mga nakasulat dito. Mamayang gabi ko na nga lang ulit babasahin kapag tulog na si Rufo at tahimik na ang buong paligid. Ibabalik ko na lamang muna sa lalagyan. Makalipas ang ilang taon, hindi na nabigyan ng atensyon ni Salve ang mga iniwan sa kanya ng ama. Nang mga panahon na yon ay binata na si Rufo at kasalukuyan nag-aaral sa 2 taon sa sekundarya. Naging tampulan siya ng tukso dahil sa kanyang itsura. Malaki ang mata, payat at maitim ang kulay ng balat. Oh anak, ano na naman bang problema mo at nakasimangot ka na naman dyan? Kumusta ang araw mo sa eskwela? Ayos lang naman po, Nay. Kaya lang, hindi pa rin ako tinitigilan sa pang-aasar ng mga kaklase ko eh. Walang sandali na hindi nila ako nilalait. Malaki raw ang mata ko, payat, tsaka maitim. Anak, masanay ka na lamang sa kanila. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Inaasar ka lang nila. Ibig sabihin, hindi totoo lahat ng sinasabi ng mga yon. Ang mahalaga, 2 taon na lang makakapagtapos ka na sa high school. Sige na nga po, Nay. Makakayanan ko pa naman hanggang makatapos ako ng 4th year. Kaya lang minsan kasi parang sobra na yung mga sinasabi nila sa akin eh. Anak, itong tatandaan mo. Kapag nagpadala ka sa mga sinasabi ng mga kaklase mo, ikaw ang talo. Gusto mo makapagtapos sa pag-aaral, hindi ba? Siyempre naman po, Nay. Gusto ko makahanap ng maayos na trabaho at ibibili kita ng magandang bahay. Tapos lilipat na tayo ng lugar. Doon sa walang nanlalait at walang palaging nangungutya sa akin. Oh, yun naman pala eh. Kung ganon, di tiisin mo na lang lahat ng mga sinasabi nila sa'yo at yung mga salitang naririnig mo. Maniwala ka sa akin, hindi totoo ang lahat ng yon, anak. Salamat po, Nay. Susundin ko po lahat ng sinabi ninyo. Sige po, magpapalit na po muna ako ng damit para makagawa na rin ako ng mga assignment ko. Nakasanayan na lamang ni Rufo ang pamimintas at panlalait ng mga taong hindi nila kilala. Ilang mga kaklase at mga taong nakakakita lamang sa kanya sa labas. Hanggang sa makalipas pa ang 2 taon at nasa 4th year high school na siya. Nagtatrabaho na rin noon ang kanyang ina sa pagawaan ng mga basket. Tuwing linggo lamang ang libreng araw noon, kaya buong maghapon ay wala siya sa bahay at palaging nauunang umuwi si Rufo mula sa eskwelahan. Ang buong akala ni Rufo ay ang mga hindi lamang nakakakilala sa kanya ang pagmumulan ng mga masasakit na salita tungkol sa kanya. Subalit habang nagpapatuloy siya sa pag-aaral ay naging kabilang na rin ang kanyang guro na si Mrs. Ortega sa pagbibigay ng masasakit at hindi katanggap-tanggap na salita laban sa kanya. Late ka na naman, Rufo. Hindi na nakumpletong 1 buong linggo na hindi ka nahuli sa klase ko, ha? Ano bang pinagagagawa mo sa bahay at palagi kang ganyan? Pasensya na po, ma'am. Tinutulungan ko pa po kasi si nanay sa mga gawaing bahay bago ko umalis. Sorry po, hindi na po mauulit. Talagang hindi na dapat maulit. Dahil sa susunod, kapag na-late ka ulit, hindi na kita tatanggapin. Tsaka, teka, tama ba itong nakikita ko? Ano ba yung bag mo? Mas maayos pa tong basurahan kesa dyan eh. Ma'am, wala po kasing pambili ng bagong bag si nanay. Mas inuuna po kasi namin ng makakain kesa bumili ng kung ano-ano. Tsaka, napapakinabangan pa naman po itong bag ko. Ano bang pinagsasasabi mong napapakinabangan?
Mukhang bagpayata ng nanay mo yan nung nag-aaral siya eh. Ang tanong, nakapag-aral nga ba yung nanay mo? Sigurado akong hindi, kasi wala siyang alam sa pag-aasikaso ng mga gamit na kailangan mo bilang estudyante. Tsaka yung tsinelas mo, grabe, nanilimahin sa dumi at hindi magkapares. Pinampaparikit na dapat yan eh. Pasensya na po ma'am. Ang importante naman po, nag-aaral ako't nakakarating pa rin sa klase kahit ganito ang mga gamit ko, tsaka lagi po akong late. Abay, sumasagot ka pa talaga, ha? Hoy, kayo ha? Lahat kayo, wag ninyong gagayahin tong si Rufo dahil kapag tumulad kayo sa kanya na palaging late, ibabagsak ko kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Takot at nag-aalangan na nagsitanguan na lamang ang mga estudyante, kabilang na si Rufo. Halos tumulo na ang luha niya sa labis na kahihiyan at sakit ng kalooban dulot ng mga salita na sinabi ng kanilang maestra. Isang araw, habang nasa klase, Ma'am Ortega, may naglagay po ng basura sa bag ko. Hindi ko po alam kung sino, pero sana po pagsabihan niyo na lang siya na mali ang ginawa niya. Hindi naman po basurahan tong gamit ko eh. Bakit, Rufo? May reklamo ka? Paano kung sabihin ko sa'yo na ako mismo naglagay ng kalat yan sa bag mo? May magagawa ka ba? Pasensya ka na ha. Akala ko kasi basurahan yun na paglagyan ko eh. narinig niyang may ilan sa kanyang mga kaklase ang mahinang nagtawanan, subalit agad ring tumigil ang mga yon nang sumigaw si Mrs. Ortega. Magsitahimik kayo! Walang sino man ang pwedeng tumawa rito maliban sa akin. Naintindihan niyo? At ikaw naman, Rufo, sa susunod, palitan mo yung bag mo dahil parang naaamoy ko yung mga basura kapag nakikita ko yan. Nang matapos ang klase, umiiyak na lamang na naglalakad sa pasilyo ang binata. Maya-maya, nilapitan siya ng ilan sa kanyang mga kaklase. Humingi ng paumanhin ang mga yon at nagpaliwanag na wala silang balak na pagtawanan siya kanina at nadala lamang sila sa mga salita ng kanilang pintaserang maestra. Huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko naman kayo. Kahit siguro ako matatawa rin kapag narinig ko lahat ng mga sinabi ni Ma'am tungkol sa akin. Kaya okay lang yun. Huwag niyo na lang akong intindihin. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Rufo. Maya-maya, nakasalubong niya ang janitor ng eskwelahan na si Ellie. Kinausap siya ng lalaki at niyayang umupo sandali sa gilid ng daanan. Ba't niyo po ako dinala rito, Kuya Ellie? Baka po pagalitan kayo ng principal kasi iniwan niyo yung trabaho niyo. Tapos na ako sa mga gawain ko, Rufo. Huwag mo akong alalahanin. Niyaya kita rito para sabihin na narinig ko lahat ng sinabi sa iyo ni Mrs. Ortega kanina. Yun ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak ngayon? Nakakahiyaman pong aminin pero opo, yun po ang rason kung bakit ako naiiyak ngayon. Hindi po niya alam kung gaano ako napahiya sa mga kaklase ko kanina. Naiintindihan kita, Rufo. Ay, yan talagang si Mrs. Ortega, oo. Hindi na nagbago. Nung paganyan yan eh. Marami na ring nanay at estudyante ang nagreklamo tungkol sa kanya. Ang malas mo lang kasi siya pa yung naging maestra mo. Ang sarap pilipitin ng dila, no? Tapos lagyan ng sili at asin saka ilagay sa kumukulong mantika. Natigil sa pag-iyak ang binata at napalitan yon ng malakas na pagtawa dahil sa sinabing yon ni Ellie. Kahit papaano nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib habang kausap ang lalaking janitor. Grabe ka naman, Kuya Ellie. Ang tindi ng gusto mo mangyari kay Mrs. Ortega. Pero, Kuya, maraming salamat ha. Kasi pinapatawa mo ako. Medyo nakakalimutan ko na yung mga sinabi sa akin ni Ma'am Ortega kanina. Walang anuman, Rufo. At tama yung ginagawa mo. Itawa mo na lang lahat ng mga sinasabi niya at kung ano pa mga sasabihin pa sa mga susunod na araw. Ay, oo nga pala. Ito, para sa'yo. Biskwit? Baka po merienda nyo to tapos ibibigay nyo pa sa akin. Paano naman po kayo? Hindi, tapos na akong kumain kanina pa. Para sa'yo talaga yan. Sinadya kong itabi para ibigay sa'yo pag nagkita tayo. Salamat po ulit, Kuya Eli ha. Pero tatanggapin ko to ha. Alam mo namang paborito ko tong biskwit na to eh. Pero sigurado kayo na tapos na talaga kayo magmerienda? Nakakatuwa ka talaga. Oo, tapos na ako, promise. Huwag mo na akong isipin. Sige na, kainin mo na yan at kung gusto mo,
Dun mo na lang sa bahay ninyo. Bagamat may bigat pa rin sa dibdib ni Rufo, pinilit na lamang niyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit nang makarating sa bahay ay muling bumalik sa alaala niya ang mga salitang tinuran ng kanyang guro. Napansin naman ni Salve ang pananahimik ng kanyang anak, kaya hindi na niya napigilan pang magtanong. Kumusta ang araw mo, anak? Teka, bakit nakasimangot ka na naman? Huwag mong sabihing nilait ka na naman ng mga kaklase mo at ng mga tao dyan sa labas. Hindi ka na ba nasanay? Nay, okay lang naman po sana sa akin kung manggagaling lang sa ibang tao, lalo na kung dun sa mga hindi ko naman kakilala. Pero kanina po kasi, si Ma'am Ortega pa mismong nanlait sa akin at pinagtawanan ako. Hindi lang isang beses niyang ginawa yun. Nung nakaraang araw din kung ano-ano masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Anak, alam kong hindi madaling tanggapin ang mga salitang naririnig mo, lalo pa kung sa mismong guro niyo yun nanggaling. Pero anak, pakiusap. Habaan mo na lamang ang pasensya mo. Tutal naman huling taon mo na ito at gagraduate ka na. Kaunting tiis na lamang. Pwede? Opo, Nay. Pero alam niyo po, kahit ganun, may maganda naman nangyari pagkatapos ng klase namin. Kasi humingi ng sorry sa akin yung iba kong mga kaklase dahil hindi raw nila sinasadyang pinagtawanan ako. Naiintindihan ko naman sila kaya sinabi kong okay lang. At saka isa pa pala, Nay, nagkita kami ni Kuya Eli, yung janitor dun sa school, tapos pinatawa niya ako at binigyan niya pa ako ng paborito kong biskwit. Nakita mo na, anak, kahit may pangit na nangyayari sa iyo sa buong araw, siguradong may kapalit naman yun na magandang bagay pagsapit ng hapon. Kaya magpasalamat pa rin tayo, dahil kumpara sa atin, may mga taong mas mahirap pa ang pinagdadaanan sa kanilang buhay. Kung sa bagay, tama kayo, Nay. At maswerte po ako kasi mayroon akong nanay na palaging nagpapaunawa sa akin ng magagandang aral. Ay, sus! Binola mo pa talaga ako. O siya, sige na. Magbihis ka na at maglinis ng katawan dahil... ang asim mo na. Nay naman! Pagsapit ng gabi, habang tulog na ang anak na si Rufo, biglang naalala ni Salve ang mga gamit na iniwan sa kanya ng ama. Dali-dali niyang inapuhap yon sa kamuling binasa ng paulit-ulit ang mga nakalimbag sa itim na aklat. At sa ilang minutong pagbabasa sa mga yon, hindi niya napapansin na unti-unti niya nang nauunawaan kung ano ang nakasaad doon. Madali lang pala itong intindihin. Kailangan lamang pagtuunan ng oras at atensyon. Hindi rin mahirap sundan yung mga hakbang kung ano mga dapat gawin. Pero, paano kaya ito gumagana? Paanong nasabi ni tatay na makakatulong ito sa amin ni Rufo? Ay, bukas na nga lamang ulit at inaantok na ako. Maaga pa akong papasok. Kinabukasan, muling pumasok sa eskwelahan si Rufo. Wala siyang baon na pera noon, sa halip ay tanging nilagang kamoteng kahoy lamang ang dala niyang pagkain. Sa oras ng recess ay lihim siyang nagtungo sa isang sulok ng kanilang silid upang doon kainin ang kanyang baon. Napansin siya ng guro na si Mrs. Ortega at muli na naman siyang pinuna. Ano, Rufo? Hindi ka ba bibili ng mga paninda ko? Tandaan mo, ha? Kapag hindi ka bumili ng isa sa mga ito, hindi ka makakauwi mamaya pagkatapos ng klase. Naintindihan mo? Ma'am, wala po akong baong pera eh. Wala po kasing pera si nanay kaya hindi niya ako nabigyan. Heto nga po, nilagang kamote lang ang ipinabaon niya sa akin. Aba anong pakialam ko kung yan lang ang baon mo? Ginusto ko ba yan? Alam mo, siguro napakatamad niya magulang mo, no? Pati ba naman baon sa eskwela hindi kanya kayang bigyan? Palibhasa, wala talagang pinag-aralan yan nanay mo. Hindi nakatungtong sa paaralan kaya walang alam. Bawiin niyo po yung sinabi niyo, ma'am. Hindi totoong tamad si nanay. Nagtatrabaho po siya at sinisikap niyang buhayin ako sa abot ng kanyang makakaya. Wala po kayong karapatan na pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Ganon ha? So lumalaban ka na sa akin ngayon? Lintik kang bata ka? Teka nga. Galit na tumayo at nagmamadaling nagtungo ang kanilang guro sa kinaroroonan ni Rufo. Doon ay pinisil niya ng mahigpit ang pisngi ng binatilyo at gigil ang boses na nagsalita.
Kung ayaw mong bumili sa akin, pues, maiiwan ka rito mag-isa mamaya at maglilinis ka ng buong silid. Naintindihan mo ba, ha? Naintindihan ko po, pero hindi tamad ang nanay ko. Sadyang kapos lang po talaga kami sa ngayon. Wala akong pakialam at hindi na ako interesado pa marinig ang mga kadramahan mo sa buhay. Basta maiiwan ka rito mag-isa mamaya at ikaw maglilinis ng buong kwarto. Tapos ang usapan. Pabalyang binitawan ng maestra ang pisngi ng binata, saka naghihimutok na bumalik sa kanyang lamesa. Inayos pa noon ang sarili habang humihingal sa inis at muling inasikaso ang mga bumibiling estudyante. Wala na lamang nagawa pa noon si Rufo kung hindi ang umiyak at ituloy ang pagkain ng kanyang baon. Nang mapabaling siya sa pinto ng silid-aralan, ay natanaw siya sa labas ni Eli na nakatingin din sa kanya. Kinawayan pa siya ng lalaki at pinalapit. Lumapit naman siya matapos ay inabutan siya noon ng pera saka ngumiti. Para saan po to, Kuya Eli? Bumili ka ng gusto mong pagkain dun sa masungit mong teacher. Sige na. Busog naman po ako eh. Mauubos ko na nga po tong kinakain kong kamote oh. Gusto niyo po hati tayo? Rufo, wag mo kong alalahanin. Sa ngayon, kailangan mong bumili kay Mrs. Ortega para hindi ka maiwan mag-isa rito mamaya at maglinis ng buong kwarto nyo. Gusto mo ba yon? Sige na, makinig ka na lang kay Kuya Eli. Maraming salamat po, Kuya Eli. Hayaan niyo po, babayaran ko po kayo kapag nabigyan na ako ni nanay. Sus, ikaw naman. Huwag mo na munang isipin yun. Sige na, bumili ka na ron at kailangan ko na rin bumalik sa trabaho ko. Kita na lang ulit tayo mamaya, ha? Mangiyak-ngiyak na muling nagpasalamat si Rufo sa janitor at muli nang tumalikod ang lalaki upang bumalik sa kanyang ginagawa. Tumalima naman si Rufo para magtungo sa lamesang kinaroroonan ng kanilang guro at doon ay bumili siya ng tinapay na tinda noon. Aba, himala! Sino nagpautang sa'yo at bigla ka yata nagkapera? Hoy kayo, sa susunod, huwag niyong pautangin yung si Rufo, ha? Ano naman ay babayad dito sa inyo hindi nga raw siya binibigyan ng pera ng nanay niya. Magpasalamat ka't ligtas ka ngayon. Hala, sige, bumalik ka na sa upuan mo't malapit na matapos ang oras ng recess. Nang oras na ng uwian ay hinintay ni Eli si Rufo sa pasilyo kung saan sila madalas magkita ng binatilyo. Doon muli sila nag-usap at saglit na nagkwentuhan. Nandito po pala kayo, Kuya Eli. Mukhang may hinihintay po kayo ah. Ikaw talagang inaabangan ko, Rufo. Kumusta ang araw mo? Ayos lang naman po, walang bago. Kagaya ni Ma'am Ortega, walang pagbabago. Palagi pa rin ganun ang pakikitungo sa akin. Hindi ko na nga po alam kung bakit ganun na lang niya ako itrato eh. Ay, alam mo, sa totoo lang, Rufo, naiinis na rin ako sa babaeng yun eh. Paano ba naman kasi, parang hindi guro kung umasta. Dapat nga maging magandang ihemplo siya sa mga estudyanteng kagaya mo eh. Pero mas masahol pa siya sa mga walang pinag-aralan. Siguro po, may mga ganun lang talagang tao. Sabi ni nanay, pabayaan ko na lang daw at tiisin. Tutal naman, 1 taon na lang makakapagtapos na rin ako at makakaalis na sa eskwelahan na to. Ano, gusto mo ba walisin ko yung mukha ni Mrs. Ortega tapos lampasuhin ko ng basahan? Tamang-tama itong ginagamit ko. Punong-puno na ng alikabok at dumito, bagay na bagay sa ugali niyang parang trapo. Nagtawanan na lang ang dalawa sa birong yon ni Eli. Sa mga ganoong sandali ay pansamantalang nakakalimutan ni Rufo ang mga pangit na karanasan mula sa kanilang masungit at mapagmataas na mestra. Maya-maya, biglang sumiryoso ang muka ng binatilyo saka may itinanong sa janitor. Kuya Eli, okay lang po bang magtanong? Ha? Oo naman. Pero tungkol saan ba yung itatanong mo? Basta wag lang tungkol sa klase nyo, ha? Alam mo namang hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya eto, bumagsak lang ako sa pagiging janitor. Kuya Eli, wala naman pong masama sa trabaho nyo. Unang-una, marangal po yan at lumalaban ka ng patas. Pero, ang tanong ko po may anak na po ba kayo? O meron po ba kayong pamilya? Yun ba? Alam mo kasi, Rufo, oo, may anak na ako. At kung nabubuhay lang siya ngayon, siguro kasing edad mo siya. Po? Ang ibig sabihin, patay na po siya?
Malungkot mang sagutin yung tanong mo pero, tama ka. Patay na siya. Namatay siya kasabay ng nanay niya matapos siyang isilang. Mahina kasi ang resistensya niya at hindi kinayang tumagal matapos siyang ipanganak. Naku, pasensya na po kayo, Kuya Eli. Alam ko kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Naalala ko rin kasi nun kung gaano nasaktan si nanay nung namatay si Lolo Mariano. Bata pa ako nun pero ramdam na ramdam ko po yung sakit ng kalooban na pinagdaanan ni nanay. Wala na yun. Kaya nga sa'yo ko nalang pilit na binabawi lahat na makakaya kong gawin para dun sa namatay kong anak eh. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat kaya kong maibigay sa'yo. Basta isa lang ang masasabi ko, Rufo. Piliin mo laging magpakatatag para sa pangarap mo. Alam mo, Kuya Eli, yung mga salita mo at pagbibigay sa akin ng lakas ng loob sa tuwing magkikita at magkakasama tayo, sobrang tulong na po yan. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo kasi palagi kayo nagbibigay ng kaunting oras para kausapin ako. Dahil doon, nakakalimutan ko yung mga hindi magagandang nangyayari sa akin sa buong maghapon. Talaga? Mukhang binubudol mo na yata ako niyan Sige na nga, naniniwala na ako. Kuya Eli naman Oo nga po. Seryoso po ako. Isa kayo sa nagpapagaan ng kalooban ko at pinagkukunan ko ng tapang at lakas ng loob. Siyempre, bukod kay nanay. Hayaan mo, basta may pagkakataon ako, palagi tayong mag-uusap at palagi kitang aalalayan. Sa totoo lang, para na rin kasing anak ang tingin ko sa iyo Maraming salamat po, Kuya Eli. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Madalas nga kitang kinukwento kay Nanay Salvi pag uwi ko sa bahay. Talaga? Ikaw Baka kung ano-ano ng chinichismis mo sa nanay mo tungkol sa akin. Hindi po. Sinasabi ko lang sa kanya yung tungkol sa palagi mong pagbibigay ng payo at pagpapasaya sa akin sa tuwing magkausap tayo. Tsaka yung pagbigay nyo ng biskwit sa akin. Yun ba? Sus, maliit na bagay lang yun. Oo nga pala, Rufo. Pwede bang ako naman na magtanong sa'yo? Sige po, ano po ba yung itatanong nyo? Basta wag lang tungkol sa trabaho nyo, Wala po kasi akong alam tungkol dyan, Walang joke ka, Binawian mo ako agad, O sige, itatanong ko lang sana kung nasan yung tatay mo. Sa tuwing magkausap kasi tayo, palaging Nanay Salvi mo na lang ang nababanggit mo sa akin. Sabi po ni nanay, bata pa raw ako nung namatay si tatay, kaya hindi na ako nasundan at nagkaroon ng kapatid dahil sanggol pa lang daw po ako nung kinuha si tatay ng langit. Ganun ba? Pero ang mahalaga, kahit wala na yung tatay mo, hindi ka pinababayaan ng nanay mo, hindi ba? Biyaya sa mga magulang ang pagkakaroon ng anak, lalo na kung kasing bait at kung kasing buti mo. Kaya naniniwala ako na maswerte rin ang nanay mo sa'yo. Naku, baka lumaki ang ulo ko niyan, Kuya Eli, Pero sa totoo lang po, nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi sobrang swerte rin naman ako kay nanay. Kahit minsan, hindi ko naramdaman na pinabayaan at binaliwala niya ako. Masayang naghiwalay ang dalawa matapos ang kanilang madamdamin na kwentuhan. Unti-unti may mga bagay nang nalalaman si Eli tungkol kay Rufo. Dahil doon, naging mas komportable pa ang dalawa sa isa't isa. Nang makarating sa bahay, muling ibinida ni Rufo sa kanyang ina ang tungkol sa naging usapan nila ng janitor. Ngunit nang maikwento niya ang tungkol sa ginawa at mga sinabi ng guro na si Mrs. Ortega, tila hindi yun nagustuhan ni Salve. Para yatang napapansin ko napapadalas na mga ginagawa sa inyong maestra niyong yan, Rufo. Ano bang problema at bakit siya ganun sa'yo? Baka naman kasi pasaway ka sa klase, hindi kaya? Hindi po, Nay. Paano naman po ako magiging pasaway alam ko naman po ang mga dapat kong gawin. Tsaka sinusunod ko po yung mga payo niyo lalo na kapag nasa school ako. Sadyang ganun lang po talaga siya sa akin. Minsan pati sa iba kong mga kaklase ganun din siya. Hayaan mo, kapag ginawa pa niya ulit sa iyo yan, malilintikan na siya sa akin. Sumusobra na siya, Wala siyang karapatang lait-laitin at maliitin ka dahil hindi niya alam kung anong hirap ang naranasan ko para palakihin ka. O Nay, wag po akong pagalitan niyo. Ay, hindi naman. Nanay naman, wag na po kayo magalit. Naikwento ko lang naman po sa inyo yung nangyari para alam nyo. Pero ayos na po yun.
Huwag niyo na yun masyadong alalahanin pa. Hindi, Rufo. Basta, kapag inulit pa ng teacher mo yung mga sinabi mo sa akin, isumbong mo kaagad at susugurin ko talaga yung babaeng yan. Napatango na lamang ang binata at wala nang nagawa pa. Ayaw niyang maging sanhi ng eskandalo at kaguluhan sa eskwelahan, kaya naisip niyang wag na lang magsumbong sa ina kung sakaling gawin ulit ni Mrs. Ortega ang masamang pagtrato nito sa kanya. Lingid sa kaalaman ng mag-ina, palihim pala siyang sinundan ni Ellie sa pag-uwi at narinig ng lalaki ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Nakakaawa naman talaga tong si Rufo. Mabuti na lang at may nanay siyang handa siyang ipagtanggol sa mga ganitong sitwasyon. Pero ano't ano pa man, susuportahan kita sa abot ng makakaya ko, Rufo. At nang gabi ring yun, muling ipinagpatuloy ni Salve ang pag-aaral at pagbabasa sa itim na aklat. Nang mga sumunod pang araw at linggo hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, nakaugalian niya na yung pag-aralan sa madalas na pagkakataon. Naging malinaw na rin sa kanya ang lahat at mas naunawaan niya na ang mga nakasulat sa naturang aklat. Ngayong kabisado ko na ang nilalaman ng librong ito, naway wag akong pilitin ang pagkakataon na gamitin ang ritual sa kauna-unahang biktima ko. Gabayan mo po ako, Tay, sa lahat ng gagawin ko patungkol dito. Tutalay, kayo rin naman ang nagnais na gawin ko ito bilang proteksyon namin ni Rufo laban sa mga masasamang tao. Samantala, habang kausap ni Ellie si Rufo, may malungkot siyang ibinalita sa binatilyo. Magandang hapon po, Kuya Ellie. Kumusta po ang trabaho niyo ngayong araw? Ayos lang naman, Rufo. Ikaw, kumusta ka sa klase ni Mrs. Ortega? Medyo busy po siya ngayon, buo maghapon sa paggawa ng mga lesson plan, kaya hindi niya ako masyado napansin. Okay nga po yun eh. Ay, mabuti naman kung ganun. Ay, siya nga pala, Rufo. May sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, Kuya Ellie? Bakit parang bigla yata kayong nalungkot? Ililipat kasi ako ng trabaho sa kabilang eskwelahan. Doon sa kabilang baryo, ipinadala ako ng principal kanina dahil nakalibraw yung isang naka-assign na janitor doon. Pero sandali lang naman, baka nga hindi umabot ng 1 buwan yun eh. Ah, ganun po ba, Kuya Eli? Hindi na pala kita makikita rito sa school namin araw-araw. Nakakalungkot naman. Uy, huwag ka na malungkot. Naroon lang naman sa kabilang baryo yung eskwelahan na lilipatan ko eh. Huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon ako ng panahon, kahit saglit lang, sisilipin kita rito. Okay ba yun? Basta promise yan, Kuya. Nalulungkot lang ako kasi wala na ako makakausap palagi pagkatapos ng klase. Pakiramdam ko, wala na akong kakampi dito. Eto, para sa iyo yan. Ha? Panyo? Para saan po ang panyong to, Kuya Eli? Minsan, hindi natin napipigilang umiyak kapag malungkot tayo. At normal lang yun kasi emosyon natin yun. At yan ang gagamitin mong pamunas sa luha mo. Isipin mo na lang na ako yan, kasama mo pa rin kahit umiiyak ka. Ayos ba? Salamat, Kuya Eli ha. Simula ngayon, hindi na ako malulungkot. Iisipin ko na lang na palagi kitang kasama. Yun ang dapat. Tsaka, wag na wag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Ikumusta mo na lang din ako palagi sa Nanay Salve mo. Palagi naman po kitang kinukwento sa kanya, gaya ng sinabi ko sa iyo noon. Pero, huwag kayong mag-alala, dahil hindi ako titigil na sabihin sa kanya yung mga kabutihan niyo sa akin. Maraming salamat naman kung ganun, Rufo. O siya, tara na. Umuwi na tayo at gumagabi na. Mukhang bubuhos na rin yata ang ulan. Samantala, habang nakatambay sa labas ng bahay nila Rufo, ay napansin ni Salve na tila may malalim na naman na iniisip ang kanyang anak. Nilapitan niya yun at kinausap. Oh, ano na naman ang problema mo, anak? Bakit parang malungkot ka na naman? Pwede naman natin pag-usapan yan kung okay lang sa'yo. Tungkol na naman ba sa teacher mong matabilang dila? Hindi po, Nay. Okay lang naman po ako at hindi na rin ako pinagsalitaan ng masama ni Ma'am ngayong araw. Mabuti naman. Kung ganun anong gumugulo sa isip mo ngayon? Nay, natatandaan niyo po ba si Kuya Eli? Yung palagi kong kinukwento sa inyo nitong mga nakaraang araw? Ah, yung janitor na nagbigay ng biskwit sa'yo at palagi mong nakakausap dun sa school? Oh,
Naaalala ko siya. Bakit? Anong tungkol sa kanya? Nay, pansamantala po kasi siyang nalipat ng trabaho dun sa kabilang eskwelahan. Mga kulang-kulang 1 buwan daw yata bago siya makakabalik sa amin. Parang alam ko na kung bakit ka malungkot ngayon na. Kasi wala ka na makakausap kapag oras ng uwian. Tama ba ko? Opo, Nay. Tsaka, bukod pa ron, wala na magbibigay ng payo sa akin at lakas ng loob maliban sa inyo. Medyo matagal din para sa akin ang 1 buwan na hindi kami makakapag-usap ni Kuya Eli. Anak, hintayin mo na lamang. Siyempre, kailangan niyang gawin yon para sa trabaho. At kapag nagkatrabaho ka na, saka mo mauunawaan ang lahat ng yan. Isa pa, naiintindihan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo ngayon. Kasi nakabuo na kayo ng pagkakaibigan ng Eli na yon, tsaka nasanay na kayong palagi magkasama. Oo nga po, Nay. Tsaka, alam niyo pa po ba, sabi niya, parang anak na rin daw ang tingin niya sa akin. Mayroon din pala siyang anak, kaya lang patay na raw. Ganun ba? Ang lungkot naman pala ng kwento ng Eli na yun, ano? Pero ano ba nangyari? Bakit daw namatay yung anak niya? Isinalaysay naman ng binata sa kanyang ina ang tungkol sa nakwento ni Eli na dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Matapos ay nakadama ng labis na lungkot at simpatya si Salve para sa lalaki. Kaya pala ganun na lang kabuti ang turing niya sa iyo. Siguro palagi niyang naaalala yung anak niya sa katauhan mo. Hindi bale, mabilis lang naman ang 1 buwan at hindi mo yun mamamalayan. Kapag nakabalik na siya ulit sa eskwelahan niyo at nagkausap na kayo, yayain mo na rin siya rito nang makilala ko naman, hindi ba? Sige po, Nay. Gusto ko po yan. Sigurado ako magkakasundo kayo. Sobrang bait po ni Kuya Eli, promise. Oo na, mabait na kung mabait. Mukhang palagi mong ibinibida yung isang yun ah. O siya, sige na. Hindi ka pa ba papasok sa loob? Mahamog na dito sa labas. Maya-maya na po, Nay. Mauna na po kayo. Namiss ko na rin pong tumambay dito sa labas eh. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Ay, teka. Nagawa mo na ba yung mga assignment mo? Maaga akong aalis bukas at papasok sa trabaho. Baka hindi ko maipaalala sa iyo mga yon. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Tapos ko na pong gawin ang lahat. Very good, anak. O siya, sige. Papasok na ako, ha? Isara mo na lamang maigi itong pinto at bintana. Kinabukasan, muling pumasok sa eskwela si Rufo, at gaya ng inaasahan, ang buong akala niya ay ligtas na siya sa matatalim na dila ng kanyang guro na si Mrs. Ortega, dahil hindi na siya napapansin noon nung mga nakaraang araw. Subalit nung oras na yon ay tila ba muli siya nitong napag-initan. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa inyo dati, Rufo? Di ba ang sabi ko, hanggat walang pambayad sa exam, hindi ko bibigyan ng pagsusulit? Hindi kaya yata nakikinig sa akin, ha? Ma'am, hindi ko naman po kasi alam na may biglaan palang test ngayon, kaya hindi ako nakahingi ng pera kay nanay. Baka po pwedeng pakuhanin nyo na lang ako, tapos bukas ko na lang po babayaran. At talagang tinuturuan mo pa ako kung anong dapat kong gawin, ha? Pwes, doon ka sa labas. Labas, bilis! Ayan, diyan ka na babagay. Tutal, amoy daing ka naman, kaya magbilad ka sa araw. Sinisira mo talagang araw ko. Ma'am, parang awa niyo na po. Pangako, bukas magbabayad po ako para sa exam. Sobrang init po dito sa labas. Wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Nakakapag-init ka talaga ng ulo. Buisit na batang to. Masyadong pa importante. At hindi nga nakakuha ng exam ang binatilyo. Sa halip ay halos matuyuan na siya ng lalamunan habang nakabilad sa init ng araw. Mabuti na lamang, may isang kaklase niya ang nagmalasakit dala ng awa at binigyan siya ng maiinom na tubig. Matapos ang oras ng klase, malungkot siyang umuwi, ngunit hindi niya na lamang isinumbong sa ina ang nangyari, dahil natatakot siya na baka sumugod yon sa kanilang guro at gumawa ng gulo. Hindi ko na lang sasabihin kay nanay na hindi ako nakapag-take ng exam ngayon. Ayaw ko malaman niya yung ginawa sa akin ni Mrs. Ortega. Sigurado ko na susugod yun sa school at aawayin niya si ma'am. Ayaw ko namang magkagulo sila at baka mapahamak pa si nanay. Kinabukasan,
Halos ayaw niya nang pumasok sa paaralan dahil sa takot at matinding trauma sa mga ginagawa sa kanya ni Mrs. Ortega. Ngunit kailangan niyang magpatuloy dahil ayaw niyang biguin ang pangako sa ina na magtatapos siya sa pag-aaral. Habang nasa silid-aralan sila at naglilinis ay hindi sinasadyang natabig niya ang paboritong paso ng kanilang guro. Kaya galit na naman yun sa kanya. Ano na naman ang ginawa mo? Bakit binasag mo yung mamahalin at paborito kong paso, ha? Wala ka talagang utak, inutil ka. Naku ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya matabig yung paso nyo. Pasensya na po talaga. Parusahan nyo na lang po ako, huwag nyo na lamang akong ibagsak. Hindi ka nag-iingat, lintik ka. Kahit kailan, napakatanga mo talaga. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Bobo, hindi ka na dapat nag-aaral dahil wala ka namang mararating sa buhay. Yun ang galit na galit at paulit-ulit na sigaw ng kanilang mestra habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang patilya at inangat pa yun. Napangiwi si Rufo dahil sa sakit bago siya muling binitawan ng kanyang guro. At dahil sa mga masasakit na salitang sinabi ng kanilang guro, ay labis na nasaktan ang kanyang kalooban. Hindi niya na pinatapos pa ang mga sinasabi noon, sa halip ay patakbo at umiiyak siyang lumabas ng silid-aralan at nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay. Samantala, pagdating ni Rufo sa bahay ay wala pa roon ang kanyang ina dahil kasalukuyan niyang nasa trabaho. Mag-isa siyang pumasok sa kwarto at doon ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob at galit para kay Mrs. Ortega. Tama nga si ma'am. Bobo ako. Tanga ako. Wala akong alam at wala akong mararating sa buhay. Hindi ang mga katulad ko nagtatagumpay at nakakapagtapos sa pag-aaral dahil wala akong alam. Yung bag ko parang basurahan, tapos yung tsinelas ko bagay lang na panggatong. Bakit ba kasi pinipilit ko mag-aral? Matapos yun sabihin, kinuha niya ang papel at lapis mula sa luma at sira-sirang bag, saka nagsulat ng isang liham pamamaalam para sa kanyang inang si Salve at para kay Ellie. Nay, patawarin niyo po ako sa gagawin kong ito. Alam ko na magagalit kayo kapag nakita niyo ako sa ganitong sitwasyon pag uwi niyo mamaya. Pero, pagod na po ako. Sawa na akong palaging nilalait, pinipintasan, at minamaliit na mga tao. Pakisabi rin po kay Kuya Eli, maraming salamat sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Sana po, mapatawad niyo ako, at ihingin niyo rin po ako ng tawad sa Diyos. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Paalam. Sa kanya tinungo ang banyo at doon ay kinuha ang bote ng likido na madalas gamitin ng kanyang ina bilang pampaputi ng damit sa paglalaba. Nang makuha yun, muli siyang bumalik sa kanyang kwarto. Dahan-dahan nilagok niya ang laman ng boteng yun. Noong una ay halos maduwal pa siya sa lasa, subalit sa tuwing maririnig sa kanyang tainga at alaala ang mga sinasabi ng kanyang mestra, ay nagawa niyang inumin yun ng tuloy-tuloy. Kinahapunan, nang umuwi na si Salve mula sa kanyang trabaho. Rufo, anak, nandito na ako. Nakauwi ka na ba? Anak? Diyos ko! Anak, ano nangyari sa'yo? Rufo, gumising ka! Rufo! Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo ako, ang anak ko! Huli na ang lahat. Hindi niya na inabutang buhay ang anak na si Rufo. Wala na siyang nagawa kundi ang bigyan ng maayos at disenteng libing ang binatilyo. At kahit ilang araw na ang nakalipas matapos maihatid sa huling hantungan ang kanyang anak, ay lungkot na lungkot pa rin si Salve at hindi na makakain. Hindi rin siya nakakatulog sa gabi habang umiiyak at hawak-hawak ang naiwang sulat ng kanyang pinakamamahal na anak. Bakit mo ko iniwan, anak ko? Bakit hindi ka nagsabi sa akin ng mga problema at pinagdadaanan mo?
Ang sakit-sakit dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang wala ka na at mag-isa na lamang ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako makayanan ng lahat ng ito. Samantala, makalipas ang ilang araw, nakabalik na si Ellie sa eskwelahan na pinapasukan ni Rufo, ngunit napansin niya na tila matagal nang hindi nagpapakita sa kanya ang binatilyo. Bakit para yatang ilang araw nang hindi pumapasok yung batang yun Kung kailan naman nakabalik na ako rito, saka naman hindi siya pumapasok. Ano kaya nangyari sa kanya? Dahil doon, napagpasyahan niya na magtanong-tanong sa mga kaklase ng bata upang alamin ang dahilan ng pagliban ng binatilyo sa klase. Psst, boy, may tatanong lang sana ako. Po, ano po yon? Teka, di ba kayo po yung palaging kausap ni Rufo dun sa pasilyo tuwing uyan? Ano po pala yung tatanong nyo? Ako nga. Itatanong ko lang sana kung bakit ilang araw nang hindi pumapasok si Rufo. May sakit ba siya? Sa totoo lang po, hindi nga rin namin alam Halos magdadalawang linggo na siyang hindi pumapasok. Wala kasi nakakaalam sa amin ng bahay niya, kaya hindi namin siya mapuntahan. Magdadalawang linggo na? Ibig sabihin, kahit nung hindi pa ako nakakabalik dito, hindi na pumapasok si Rufo. Yung ma'am nyo, si Mrs. Ortega, alam niya kaya kung bakit hindi na pumapasok yung kaklase nyo? Hindi ko rin po alam, kuya, pero sa tingin namin wala rin siyang alam. Kasi kung may ideya siya, di dapat sinabi niya na sa amin noon pa. Mabuti pa po, tanungin niyo na lang si ma'am pagdating niya mamaya. Tama ka naman. O siya, sige. Tatanungin ko na nga lamang yung teacher ninyo. Salamat. Wala nga naman po. Tsaka kuya, kung sakaling may malaman ka po tungkol sa kanya, ipaalam niyo na lang po sa amin Nag-aalala na po kasi kami sa kanya Sige boy, huwag ka mag-alala. Sasabihin ko kagad sa inyo sakaling may impormasyon ako malaman. At dahil walang nakuhang anumang balita si Ellie mula sa kaklase ni Rufo, sinadya niyang hintayin si Mrs. Ortega sa pasilyo upang yun naman ang kanyang tanungin. Maya-maya pa, namataan niya na yun papalabas. Magandang umaga po, Mrs. Ortega. May gusto lang po sana akong itanong kung hindi nakakaabala sa inyo. Naabala mo na nga ako Pero sige, ano ba yung itatanong mo? Siguruhin mo lang na hindi masasayang ang oras ko tungkol sa bagay na yan, Bilis na't may klase pa ako. Opo. Gusto ko lang po sanang malaman kung bakit ilang araw nang hindi pumapasok si Rufo. Naninibago lang po kasi ako Hindi ko na kasi siya natatanaw sa upuan niya sa tuwing sumisilip ako sa klase ninyo. Hay, akala ko pa naman kung ano na. Sa totoo lang, Eddie, hindi ko rin alam kung ano nangyari sa batang yon. Siguro napagtanto niya na hindi talaga siya para sa eskwelahan na to, kaya mas pinili na lang niyang wag na mag-aral. Wag naman po kayo magsalita ng ganyan sa bata. Nagsisikap at iginagapang ng nanay niya yung pag-aaral niya para lang makapagtapos. Kung ganon, nasa na nga siya ngayon? Bakit hindi na pumapasok? Ang sabihin mo, gumaya na rin dun sa nanay niyang tamad. Kung gusto talaga niya makapagtapos, bakit bigla na lang siyang tumigil, Ber? Mawalang galang na po, Di ba po kayo ang guro? At bilang tumatayong ikalawang magulang, kayo rin po dapat ang unang nakakaalam sa nangyayari kung bakit hindi na pumapasok yung estudyante nyo. Hindi man po ako nakapagtapos sa pag-aaral pero alam ko ang responsibilidad ng mga guro para sa kanilang mga estudyante. Abat, bastos ka Hoy, Ellie, janitor ka lang dito kaya wala kang karapatang utusan at pagsalitaan ako ng kung ano-ano. Tsaka, isa pa, napapansin ko bakit parang sobrang concerned ka yata dun sa batang yagit na yon? Nag-aalala lang po ako sa kanya dahil mabuti po siyang bata. Sadyang hindi nyo lang makita yung kabutihan niya dahil hindi kayo magkapareho ng ugali. Sige po, alis na po ako. Magandang araw po sa inyo. Abat, antipatiko ka Wala kang galang. Ire-report ko sa principal tong ginawa mong to sa akin, Ellie. Sige po, Mrs. Ortega. Maghihintay ako ng patawag ng principal kahit anong oras. Mauna na po ako. Nagpupuyos sa galit na naiwang mag-isa ang guro habang pinagtitinginan ng mga kapwa mestra at ng iba pang mga estudyante. Pagalit na nagpatuloy na lamang siyang naglakad upang magtungo sa loob ng silid-aralan kung saan siya unang magtuturo nung araw na yon. Samantala,
Habang naglalakad si Eli patungo sa kanyang pagtatrabahuhan, hindi niya maiwasan na mag-alala. Kaya naman bigla siyang napaisip. Nakapagtataka lang talaga na bakit parang halos lahat sila'y walang alam kung bakit biglang hindi na pumasok si Rufo. Kadalasan sa mga ganitong pangyayari, yung guro na mismo dapat na bumibisita o kaya naman gumagawa ng paraan para alamin na nangyari sa mga mag-aral niya. Ay, sana ayos lang si Rufo. At kung may sakit man siya, sana gumaling na siya. At dahil alam niya na ang bahay ng binatilyo, itinuloy niya na ang balak na doon na lamang magpunta upang alamin ang buong pangyayari. Kinabukasan. Magandang araw, Salve. Ikaw yung nanay ni Rufo, di ba? Magandang araw din naman sa'yo. Oo, ako nga si Salve. Teka, pwede ko bang malaman kung sino sila at bakit alam niyo ang pangalan ko? Ako si Eli. Siguro naikwento na ako sa inyo ng anak ninyo. Ako yung janitor sa eskwelahan na pinapasukan niya at palagi ka rin niyang ikinukwento sa akin, kaya alam ko na ang pangalan mo. Ikaw pala yan. Oo, madalas kang maikwento sa akin ni Rufo nung nabubuhay pa siya. Halika, pasok ka muna. Mabuti naman at nagkakilala na rin tayo sa wakas. Sa narinig ay biglang natigilan ang janitor. Napatingin siya ng diretso sa mukha ni Salve habang pinag-aaralan kung seryoso ba ang babae sa kanyang tinuran. At nung nasa loob na siya ng bahay, agad siyang pinaupo ng babae, saka siya nagtanong muli. Teka, ano ho yung sinabi niyo kanina? Nung nabubuhay pa si Rufo? Hindi ko ho maintindihan. Nandito po ako para sana alamin kung bakit magdadalawang linggo na raw siyang hindi pumapasok, sabi ng kaklase niya at ni Mrs. Ortega. Eli, maraming salamat sa pag-aalala at pagmamalasakit mo sa anak ko. Pero ang totoo, patay na si Rufo. 1 linggo na siyang nakalibing. Napanganga ang lalaki sa sinabing yon ni Salve. Kulang na lamang ay mapatayo siya mula sa kinauupuan. Naipikit niya ang mga mata na tila ba pilit na ipinapasok sa isip ang narinig mula sa ina ng binatilyo. Hindi magandang biro yan para sa anak mo, Salve. Gusto ko lamang siyang kumustahin. Nasaan na ba siya? May sakit po ba siya? Naiintindihan ko na maging ikaw ay hindi rin matanggap ang biglaang pagkawala niya. Alam kong isa ka sa mga taong nagkaroon ng malaking bahagi sa buhay ng anak ko. Marami siyang ikinuwento sa akin na magagandang bagay tungkol sa iyo. Kaya labis ako nagpapasalamat na nakilala ka niya. Pasensya ka na ha, pero tapatin niyo nga po ako. Nasaan na po ba talaga si Rufo? Patay na nga siya, Eli. Uminom ng lason. Hindi ko alam na gagawin niya yon dahil nasa trabaho ko ng araw na nangyari yon. Pag-uwi ko, nakita ko na lang siya sa kwarto namin. Nakahilata at wala ng buhay. Namamaga ang leeg at bumubula ang bibig. Diyos ko, sana po nananaginip lamang ako. Hindi totoo itong mga naririnig ko at hindi totoo itong mga nangyayari ngayon. Para maniwala ka, ito ang iniwan niyang sulat. Nais niya rin daw iparating sa iyo ang taus-puso niyang pasasalamat. Marahang iniabot ni Salve ang naiwang sulat ni Rufo kay Eli, at yumugyog ang mga balikat ng lalaki matapos basahin ang liham na yon. Napakuyom ang kanyang mga palad at pigil ang gigil na nagsalita habang habol hininga dala ng labis na hinagpis. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Mrs. Ortega kaya nagawa to ni Rufo. Siya ang tinutukoy ng anak mo sa sulat niyang to. Hindi ako maaari magkamali. Si Mrs. Ortega ang dahilan kung bakit tuluyan nawalan ng pag-asa at nawalan ng kumpiyansa sa sarili si Rufo. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, Eli. Pwede bang linawin mo sa akin yung mga sinasabi mo? Ipinagtapat ni Eli ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kung paano itrato ni Mrs. Ortega ang estudyante nitong si Rufo, maging ang lahat ng naririnig niyang sinasabi ng guro na masasakit na salita laban sa binatilyo ay inilahad niya rin kay Salve.
Kung ganoon, siyang dapat na managot sa akin. Magbabayad siya sa ginawa niya kay Rufo. Hayop siya. Hindi ko siya mapapatawad. Teka, gusto mo bang magsumbong na tayo sa mga pulis at sabihin natin ang totoo sa kanila? Nakahanda akong tumistigo tungkol sa lahat ng mga nakita ko at saka mga narinig ko. Hindi na, Ellie. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Ako na lang ang bahalang kumilos kung paano ko sisingilin ang hayop na maestrang yon. Pero nag-aalala ako para sa iyo, Salve. Baka ikapahamak mo yung gagawin mo. Huwag mo akong alalahanin. Nakatanim na sa isip ko kung anong dapat kong gawin. Tuturuan ko siya ng leksyon sa paraan na alam ko. Basta, kapag kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Ito nga pala ang numero ng telepono ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwanan at sasamahan kita sa laban na ito. Para kay Rufo. Para sa karapatan at pangarap niyang bigla na lang naglaho sa hindi makataong paraan. Maraming salamat, Ellie. Napakabuti mong tao. Sigurado ako na masaya na si Rufo ngayon kung nasaan man siya. Pero magiging mas ganap sana ang kasiyahan niya kung mabibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay niya, Salve. Naiintindihan ko kung anong gusto mong mangyari. Pero sa ngayon, pwede bang ipaubaya mo na muna sa akin ang mga unang hakbang? Huwag ka mag-alala. Ipapaalam ko kaagad sa iyo kapag kailangan kita. Ikaw ang bahala. Basta para kay Rufo, nakahanda akong tumulong. Matapos ang pag-uusap na yon, nag-abot ng kaunting tulong pinansyal si Ellie para kay Salve. Ayaw pa sanang tanggapin yon ng babae, subalit iginiit ng lalaki na tulong niya yon para kay Rufo, dahil hindi siya nakapunta sa burol at libing ng batang kaibigan. Samantala, nang makauwi sa bahay na tinutuluyan si Ellie ay hindi niya maiwasang mag-alala at mangamba para sa kaligtasan ni Salve ukol sa sinabi nitong paniningil kay Mrs. Ortega. Ano kayang ibig ipakahulugan ni Salve rin sa sinabi niya kanina? Anong klaseng paniningil kaya ang tinutukoy niya? Kinakabahan tuloy ako para sa kanya. Pero sa totoo lang, ang ganda niya pala. Kung iisipin, pareho kaming walang asawa. Ano kaya kung ligawan ko siya? Ay, Ellie, huwag kang siraulo. Di mo dapat sinasabay ang damdamin mo sa sitwasyon ni Salve ngayon. Makatulog na nga lang, baka antok lang to. Kinagabihan, habang mag-isa sa kanyang bahay si Salve, ay galit na galit siyang isinusumpa sa isip ang guro ng kanyang anak na si Mrs. Ortega. Ikaw palang dahilan kung bakit nangyari to sa anak ko. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong pagsira sa buhay ni Rufo. Uunti-untiin kong lasunin ang isip mo hanggang sa gustuhin mo na lang nakitilin ang sarili mong buhay. Matapos yung sabihin, muli niyang kinuha ang mga kagamitan sa pambabarang na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Doon ay masusi niyang pinag-aralan ang bawat hakbang para makatiyak na tatalab sa kauna-unahan niyang biktima ang naturang ritual. Salamat sa mga kagamitang iniwan mo sa akin, Itay. Ang buong akala ko noon, hindi ko ito mapapakinabangan. Ngunit ngayon ko lang napagtanto kung gaano ito kahalaga sa amin ni Rufo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang katarungan sa pagkawala ng apo mo. Isinusumpa ko yan. Sinimulan niyang muling basahin ang mga nakasulat sa aklat na itim habang nakataas ang dalawang kamay. Ipinikit niya ang mga mata at sinubukan ang kauna-unahang hakbang para sa pambabarang. Samantala, kinabukasan, habang nagtatrabaho si Ellie ay napadaan sa harapan niya ang mestra na si Mrs. Ortega. Dahil sa pagkainis ay hindi niya na napigilan na kumprontahin yon. Alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay ni Rufo, Mrs. Ortega. Pero tandaan mo to, may araw ka rin. Anong pinagsasasabi mong baliw ka? Kaya naman pala magkasundo kayo ng batang yon kasi pareho kayong siraulo. Tsaka ano kamong sinabi mo? Patay na si Rufo? Ano naman ang pakialam ko? Hindi naman siya namatay sa oras ng klase ko, ah. Sige,
magpakasaya ka ngayon. Pero sinasabi ko sa'yo, nabibilang na yung araw mo. Mas masahol ka pa sa demonyo. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, Eli. Baka gusto mong totohanin ko yung pagsusumbong sa prinsipal para tuluyan ka matanggal sa serbisyo rito. Huwag mo akong susubukan. Hindi ako natatakot sa mga banta mo, Mrs. Ortega. Mas nakakatakot yung bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya sige, ituloy mo yung pananakot mo kung talagang matapang ka at nang makita mo kung ano talagang hinahanap mo. Magpasalamat ka dahil may klase pa ako ngayon at wala akong panahon para makipag-usap sa kagaya mong nawawala na sa sariling katinoan. Makalayas lang at baka masira lang ang araw ko sa'yo. Kung marunong ka magdasal, ma'am, ngayon pa lang simulan mo na. Bagamat hindi niya pa alam kung ano talaga ang malinaw na plano ni Salve upang makapaghiganti kay Mrs. Ortega, natitiyak niyang desidido ang ina ni Rufo na maghanap ng hustisya para sa pumanaw na anak. At batid niya sa sarili na anuman ang gawin nito ay hindi niya yun pagdadamutan ng suporta at simpatsya. Kinahapunan, matapos ang kanyang trabaho ay napagpasyahan niyang muling bisitahin si Salve. Dumaan muna siya sa bilihan ng mga kakanin at prutas para kahit papaano ay may maipasalubong siya sa babae. Maraming salamat dito sa mga pasalubong mo, Eli, ha? Ikaw naman, nag-abala ka pa. Kumusta nga pala ang trabaho mo? Sus, wala yan. Para yan lang eh. Maliit na bagay. Ayos lang din naman ang trabaho ko. Ikaw, kumusta ka naman dito? Hindi ka ba nababagot na palagi ka nalang mag-isa? Medyo malungkot pa rin dahil sa pagkawala ng anak ko. Pero alam kong masasanay din ako sa paglipas ng mga araw. Isa pa, hindi naman ako nalulungkot kahit mag-isa lang. Baka sa susunod na linggo bumalik na rin ako sa trabaho. Medyo napapahaba na rin kasi yung bakasyon ko eh. Ikaw ang bahala at naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Salve. Walang pinag-iba yan sa naranasan ko nung sabay na namatay ang mag-ina ko noon. Basta, kapag gusto mo na makakausap at makakasama, kahit sa simpleng kwentuhan lang, sabihan mo lang ako agad. Handa akong umabsent sa trabaho para mapuntahan ka. Grabe naman sa absent para lang makipagkwentuhan sa akin. Pero salamat talaga. Dahil sa'yo kahit papano nakakalimot ako sa kalungkutan at sumasaya yung araw ko. Oo nga pala, matanong ko lang, nakikita mo pa ba sa school yung mahaderang Mrs. Ortega na yon? Oo. Sa katunayan, kanina lang nakausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na may araw din siya dahil sa ginawa niya kay Rufo. Hindi man literal na siyang kumitil sa buhay ng bata, pero malaki pa rin na naging ambag niya kaya naisipang gawin ni Rufo yun. Tama ka. May araw din siya at malapit na yung dumating. Salve, gusto ko lang sanang malaman, ano ba talaga yung gagawin mo para maturuan ng leksyon yung babaeng yun? Hindi mo naman kamo ipapapulis, hindi ba? Ano? Susugurin mo ba sa school? Baka ikaw naman na mapahama kapag ginawa mo yun. Eli, tutale, malapit na kaibigan ka naman ng anak ko at pinagkakatiwalaan naman kita. Kaya sige, sasabihin ko na sa iyo kung ano talaga ang plano kong gawin sa Mrs. Ortega na yon. Huwag kang mag-alala, Salve. Kakampi mo ko. At walang makakaalam na mga plano mo. Susuportahan kita dyan. May natutunan akong ritual ng pambabarang mula sa ipinamana sa akin ng tatay ko bago siya namatay. Pinilit kong pag-aralan ng ritual na yon dahil sinabi niya sa akin na makakatulong daw yun sa amin ni Rufo laban sa mga taong magtatangkang walang hiyain at lapastanganin kami. At ngayong alam mo na ang plano ko. Kakampi ka pa rin ba sa akin, Eli? Ilang ulit na napalunuklaway ang lalaki habang matamang nakatitig kay Salve bago na uutal na muling sumagot. Oo naman. Kakampi mo pa rin ako kahit anong mangyari, Salve. Nagulat lang ako at hindi ko inaasahan na kakaiba pala yung gagawin mong paraan para makaganti sa kanya. Pero sigurado ka bang ligtas yung plano mo? Huwag kang mag-alala. Ilang taon kong pinag-aralan ng ritual na ito. Halos gabi-gabi ay kinakabisa at sinasa puso ko ang lahat ng mga hakbang na kailangang gawin. At ang lintik na gurong yon, ang kauna-unahang makakatikim ng bagsik ng epekto ng itim na aklat sa pambabarang.
Ngumiti na lamang ang lalaki at hindi na nagsalita pa. Sa pagkakataong yun, tanging suporta at tiwala lamang niya ang kailangan ni Salve upang maisakatuparan ang planong paghihiganti laban sa pintaserang mestra ng namayapang anak. At dahil buo na ang loob ng babae sa kanyang gagawin, nagsimula na siyang kumilos ng gabing yun. Nang makaalis si Eli, ay agad siyang nagtungo sa likod ng kanilang bahay para kumuha ng mga kulay pulang langgam at mga kuliglig. Saka yun inilagay sa garapon mula sa gamit na iniwan ng kanyang ama. Ang manikang itim na ito ang magsisilbing kasangkapan ko para unti-unting lunurin ka sa mundo ng kadiliman, Mrs. Ortega. Sinira mo ang kinabukasan ng kaisa-isa kong anak. Buhay ang naging kapalit ng ginawa mo sa kanya, kaya buhay mo rin ang ipambabayad ko kay Satanas. Galit na dinampot ng babae ang kulay itim na manika at itinaas yun, saka dinasalan saglit. Maya-maya pa, binulungan niya ang bandang tainga noon gamit ang mga orasyon na nabasa niya sa itim na aklat. Kinabukasan, habang nasa gitna ng kanyang klase at abala ang mestrang si Mrs. Ortega sa pagtuturo, bigla siyang nagulat sa di maipaliwanag na nararamdaman. Ha? Ano yun? Bakit parang may bumubulong sa tenga ko? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Lubayan mo ako, demonyo ka! Mamamatay ka na, Mrs. Ortega. Mamamatay ka na. Tumigil ka! Sino ka ba? Huwag mong tuloy ang pagtuturo ko, demonyo ka! Mamamatay ka na, Mrs. Ortega. Mamamatay ka na. Utang na loob, tigilan mo ako kung sino ka man! Ubod lakas na napasigaw ang guro at tila nawawala na sa sarili. Naitapon niya ang hawak na libro at pabalyang napaatras sa pisara. Doon ay malakas na tumama ang kanyang likuran na agad naman niyang ininda. Aray ko! Ang sakit ng likod ko! Tulungan niyo ako, mga bata! Subalit kahit anong pagmamakaawa niya para tulungan ay walang sinuman ang nagtangkang lumapit sapagkat maging ang kanyang mga estudyante ay wala na ring paglagyan sa labis na takot at pagtataka. Samantala, sa labas ng silid ay nakatanaw naman si Eli at kitang-kita niya ang nangyayari sa natatarantang guro. Mukhang tumatalab na yata yung ginagawang ritual ng pambabarang na sinasabi ni Salve. Pambihira. Totoo pala yung barang. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa tanang buhay ko. Hindi kaya baka minumulto na siya ni Rufo. Sige Rufo, hilahin mo sa kadiliman yung buwisit na yan. Parang awa mo na. Umalis ka na sa pandinig ko. Nabibingi ako at ang sakit na ng ulo ko. Dahil sa hindi maunawaan ng mestra kung ano ang nangyayari sa kanya, paika-ika siyang tumakbo palabas ng silid-aralan at hindi na tinapos ang oras ng klase. Nabalitaan na lamang ni Eli mula sa mga bantay na gwardya na nagmamadali raw umuwi ang mestra. Nang hapon ding yun, muling nagplanong bumalik si Eli sa bahay ng sinisintang si Salve. At doon ay napatunayan niya na sinimulan na ngang gawin ng babae ang pambabarang laban kay Mrs. Ortega. Hindi pa ako tapos sa kanya, Eli. Kulang na kulang pang ginagawa ko ngayon kumpara sa idinulot niya sa anak ko. Gusto kong paunti-unti siyang kitlin. Nais ko siyang pahirapan hanggang sa hindi niya nagustuhin pa mabuhay. Ayos ka lang ba, Salve? Pasensya ka na, ha? Gusto ko lang naman makasiguro na okay ka. Basta kung ano sa tingin mo ang makakatulong para makamtan natin yung katarungan para kay Rufo, sige, gawin mo lang. Nasa likod mo lang ako palagi. Ang mga nilalang na katulad niya ay mas masahol pa sa demonyo. Kaya doon siya nararapat, sa dagat ng apoy
at mapatawan ng walang hanggang kamatayan. Kitang-kita ni Eli kung gaano nagtiim ang mga bagang ni Salve dahil sa labis na galit at puot. Ngunit hindi niya yun masisi dahil batid niya ang pakiramdam ng isang magulang na nawalan ng kaisa-isang anak. Nang sumunod na gabi, muling ipinagpatuloy ni Salve ang itim na ritual. Tinusok niya sa mata ang itim na manika gamit ang lumang karayom, at muli ay binulungan niya ang mga insekto na nilagay sa loob ng garapon noong nakaraang gabi. Mamamatay ka, Mrs. Ortega. Mamamatay ka. Hindi ang mga katulad mo lang ang makakapagpayuko sa akin. Dalhin mo sa kahuli-hulihang hininga ang pinakamasakit na parusang nararapat sa iyo. Samantala, makalipas ang ilang araw na hindi pagpasok ni Mrs. Ortega sa klase, sa wakas ay muli na siyang nakabalik. At habang abala sa pagsusulat sa kanyang lesson plan sa loob ng faculty room, biglang may kung ano na naman siyang naramdaman. Ang tenga ko! Diyos ko, ang sakit! Parang may malakas na ugong na hindi ko maintindihan. Parang nasa loob na ng ulo ko yung tunog. Aray ko! Agad na nagsitayuan at tumakbo palabas ang mga kapwa niya guro na nasa loob ng faculty room. Bakas sa mga mukha nila ang labis na pagkasindak, kaya naman hindi na nila nagawa pang tulungan si Mrs. Ortega. Ha? Teka, ano to? Bakit may mga langgam na lumalabas sa tenga ko? Mahabaging Diyos, tulungan niyo po ako! Ano ba to nangyayari sa akin? Tulong! Subalit hindi pa man siya natatapos sa pagsigaw, muli na namang may mga lumabas na kuliglig sa kanyang bibig na dumidiretso sa kanyang mga mata at pumapasok doon sa kahumuhuni na parabang inaalog ang kanyang utak. Sinubukan niyan lumakad para lumabas at humingi ng tulong, ngunit agad siyang natumba at bumagsak sa sahig. Maya-maya pa, dumating at nakihalo sa nagkukumpulang mga tao si Eli. Ito na nga bang sinasabi ko hindi talaga nagtatagal ang karma para sa mga taong halangang bituka. Naghihintay ka na lang ng katapusan mo, Mrs. Ortega. Ihanda mo ng sarili mo sa impyerno. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit. Pumapasok na sa tenga at mga mata ko yung mga insekto. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Dahil sa labis na pagkataranta, sinikap pa ng mestra na tumayo. Nang makabawi ay biglang may kung anong pwersa ang nag-akay sa kanyang mga paa at parabang kinokontrol siya noon. Teka, bakit parang may humihila sa mga paa ko? Bakit parang may humahawak sa mga binti ko? Hindi ito maaari. Kasunod noon, parang kasing bilis ng hangin na tumakbo siya palabas at nagtungo sa pinakaitaas na palapag ng gusali. Ang naturang puwersa pa rin ang tila nagdala sa kanya para makarating sa lugar na yon. Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko rito sa pinakaitaas na gusaling ito? Hindi ito maaari. Parang awa mo na. Wag mo ako itulak. Wag! At kasunod noon, kusa na siyang tumalon pababa hanggang sa bumagsak sa pinakalapag ng gusali. Wasak ang kanyang ulo at naghiwa-hiwalay ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Halos hindi na siya makilala dahil sa kalunos-lunos na sinapit mula sa pagkakahulog. Sa wakas, nakamit mo na rin ang katarungan, Rufo. Alam kong mali ang paraan ng nanay mo para makuha yun. Pero ang mga taong katulad ni Mrs. Ortega, tunay na walang dapat na lugar dito sa mundo. Matapos ang nakakakilabot na pangyayaring yun, pansamantalang isinara ang eskwelahan. Nagpasya ang may-ari na pabendisyonan muna yon at pabalikin na lamang sa susunod na taon ang mga mag-aaral. Naging usap-usapan sa lugar, maging mga sa karatig baryo ang nangyari sa kanilang guro.
at kahit sino ang makarinig ng kwento ay sadyang kinikilabutan sa kanilang nalalaman. Samantala, alam mo na yung nangyari kay Mrs. Ortega, Salve. Kumusta ka naman ngayon? Oo, Ellie. Kahapon ko pa alam yung nangyari sa kanya at wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Ngayon, tatanungin ulit kita. Kakampi pa rin ba kita? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman. Ngayon pa ba naman kung kailan tapos na ang laban at nakamit na natin yung katarungan para kay Rufo? Bakit naman naitanong mo pa yan? Kasi isa akong mambabarang. Masamang tao. Gumagamit ng itim na mahika na labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ako katulad mo, ordinaryo at may mabuting puso. Salve, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Ordinaryong tao ka pa rin. Biktima ka lang rin ng pagmamalabis ng ibang tao. Kayo ni Rufo. Kaya mo nagawa ang bagay na yan, mayroon kang malalim na dahilan. At nauunawaan kita. Kung totoo nga yung sinasabi mo, paano ko nakasisiguro na kakampi pa rin kita hanggang sa huli? Mabuti at naitanong mo yan. Dahil gusto ko sanang sabihin sa iyo na pwede ba kitang iligawan? Nang sa ganun ay mapatunayan kong wagas ang tiwala at pagtanggap ko sa iyo. Yun ay kung mamarapatin mo. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi naman yan ang inaasahan ko na isasagot mo eh. Pues ngayon, huwag ka na mag-isip ng iba ko pang isasagot kasi sigurado ko at matagal ko nang pinag-isipang gawin to. Hindi lang ako makaporma sa iyo noon kasi alam kong may mga mas mahalagang bagay kang dapat unahin at hindi lang basta-bastang bagay yun dahil para yun sa anak mo na itinuring ko na rin na para kong tunay na anak. Ellie, nararamdaman kong totoo at malinis ang hangarin mo para sa akin. At kung hindi mo na itatanong, may pagtingin na rin ako sa iyo simula pa nung una tayong magkita. Kaya lang, syempre bilang babae, hindi ko magawang aminin sa iyo ang totoo. Sus, edi ngayon alam ko na. Hindi mo pa rin ba aaminin? Salve, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Simula ngayon, ikaw na ang bago kong asawa at gusto kong makasama habang buhay. Hoy, teka lang ha? Asawa agad? Hindi ka muna ba niligaw? Baka multuhin tayo ng asawa mo niyan. Sinong asawa? Matagal nang patay si Liberty at sigurado kong magiging masaya siya para sa akin dahil alam niya na nasa mabuting tao rin ako napunta. Tsaka, kailangan ka pa bang ligawan? Uso pa ba yun ngayon? Ikaw na nga nagsabi kung pwede bang manligaw, di ba? Sige na nga, pero sa isang kondisyon, pakasalan mo muna ako. Bah, oo naman. Pag-iipunan ko talaga yung kasal natin. Pasasaan ba't dun din naman tayo tutuloy, hindi ba? Salamat sa pagmamahal at suporta mo sa akin, Ellie. Sayang nga lang at hindi na natin kasama si Rufo. Sana'y masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Sigurado ko dyan. Nakausap ko siya kagabi at ang sabi niya sa akin, pag hindi mo raw ako pinakis, wag daw kitang tabihan mamayang gabi. Hoy, anong tabi-tabi agad yung naiisip mo? Huwag ka magbibiro ng ganyan at baka maging totoo yung sinasabi mo eh. Bigla tayong dalawin ni Rufo rito. Sige ka. Bakit? Ayaw mo ba nun? Di maganda. Magiging 3 na ulit tayo. Sira ka talaga. Puro kakalukuhan. Naging masaya ang araw na yon para sa dalawa. Buong puso nilang tinanggap ang isa't isa, anuman ang pagkukulang at pangit na nakaraan ng bawat isa. Makalipas ang ilang buwan, nabuntis na ni Ellie si Salve. Masaya silang nagsama at nagplanong magpakasal sa mga susunod na taon. Sa pangyayaring yon, natutunan nila na hindi lahat ng kasamaan ay nananatiling masama sa paningin ng tao. Kung minsan ang bitak at lamat na nililikha ng masamang karanasan ay hindi palaging hudyat ng katapusan, dahil madalas ang bitak na yon ay posibleng pagmulan ng liwanag na magtuturo sa inyo ng tamang landas para makita ang tamang buhay. Yon, napakaganda naman ng kwentong yon. Maraming salamat po ulit sa pakikinig sa Kwentong Enteng. Wala po muna tayong shoutout.
pero sigurado bukas meron ulit. Araw-araw po tayo hanggang sa 31 ng January. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.